Hello mga 59, magandang gabi. So, meron kasi akong napanood mga 59 na isang video ng mga 59 natin na nagpo-formation, no? So, merong isang guard na nagtanong sa kanyang officer kung meron daw bang karapatan ang company na magtanggal ng guard, no? So, yan yung sagot ng officer niya. Ayan guys, panoorin natin. Tanggal ng guard ang company? Pwede bang magtanggal ng ang company ng guard? Ganon. Yes, sir. Very sensitive. Take note, tayo ay agency. Ang company, ayon sa batas, hindi siya pwedeng magtanggal ng guard. Ang guard is walang ugnayan sa company. Ang company is principal, and agency is contractor. Ang may rights magtanggal ng guard ang agency. Ngunit, ayon sa batas, pwedeng makiusap si company to the agency. Yun ang proseso. Never magtanggal si company sa gwardiya. So yun guys, medyo nadismaya lang ako sa sinabi niya kasi nga, kumbaga parang hindi niya yata na-gets or hindi niya na-explain ng maayos or doon sa mga 5-9 niya. So siyempre, yung pag-intindi or yung kaalaman ng mga 5-9 doon is gano'n na lang, no? So yan, pagpatuloy natin. Kasi wala siyang ugnayan. Ang nag-uusap dyan, si contractor between company. Kaya si agency ang may rights magtanggal sa tao niya, hindi si company. So yun mga 5-9, no? Sinabi nga niya dyan na wala daw karapatan ang company or yung client na magtanggal ng guard. Yung agency lang daw yung may karapatan. Which is tama rin naman, no, kung isipin mo, no? At binanggit niya pa nasa batas daw yan. Okay? So hindi ko lang alam kung saan batas yun, kung anong batas yung nabasa niya, no? So, ganito kasi yan mga 5 na yung explanation dyan, no? Para sa karagdagang kaalaman din natin, no? So, ang client natin o yung company ay talagang sila yung may karapatan na magtanggal ng guard. Okay? Kaso nga lang, hindi sila pwede magdirekta doon sa guard. No, halimbawa, yung isang guard, no, ay nakagawa ng bulyaso or problema doon sa pinagdudutihan niya. So, yung admin or yung HR ng pinagdudutihan niya is hindi yung pwede na sabihin sa guard na, oy, tanggal ka na. Bukas hindi ka na pwedeng pumasok. So, hindi siya pwedeng mag-direct doon sa guard, no? Kasi siyempre, mamaya, kakasama ng loob ng guard. So, kung ano pang mangyari. So, yun yung protocol doon, no? So, ang pinaka doon mga 5-9 is yung client is tatawag po yan sa agency na ito si guard na pinadala mo, hindi namin gusto, may problema dito, so papalitan mo, no? Then minsan kapag meron kayong mga detachment commander, meron kayong OIC, so mag-inform po yung client sa OIC na papalitan natin si ganito, yung guard mo papalitan natin kasi may problema ganito, no? So, para ma-inform yung OIC. Din yung OIC mga 5-9 is magbibigay po yan ng notice to explain dun sa guard na nagkamali, halimbawa nagkabulyaso, then ipo-forward niya sa opisina. Din yung guard pa-reportin niya doon. After explanation, siyempre kukunin ng OIC yung side ng guard kung ano ba yung nangyari, no? O ano talaga yung naging problema. Then after niya ma-issue ng NTE or notice to explain, then makapag-explain yung guard. So, pa-reportin niya sa agency para yun nga, no, doon sa problema niya. So, ang agency mga 5-9 is automatic po yan ay papalitan yung guard kasi yun po ang gusto ng client. So, ang may karapatan dyan mga 5-9, sumatotal niya ang may karapatan is talagang yung client or yung customer or yung company na pinagdudutihan, no? So, kapag mga 5-9, no, kapag kasi hindi sinunod ng agency yung company na nagre-request na palitan yung guard, so mas malaki ang problema ng agency. Alam niyo kung bakit mga 5-9? So, pwedeng magpalit ng agency yung client. So, pag hindi nag-action yung agency na mapalitan yung ayaw nilang guard, so siyempre, pwede silang magpalit ng agency. So mas marami ang mawawala or mas malaki ang mawawala sa agency. So, automatic siyempre mga 5-9, susunod yung agency ng guard doon sa client niya. Kasi siyempre, ibawa ikaw, isa lang naman yung problema na guard. So, mabilis po papalitan ng agency yan. Kaysa naman, buong detachment ang mawawala.
So mas malaking problema ng agency 'yon, no? Kasi siyempre pag hindi siya sumunod sa client, siyempre magdi-decide yung client na magpalit ng agency. Okay? So yun po yung ano doon mga 5-9. So kumbaga siyempre ang may karapatan talaga doon na tanggal is yung client or yung company kasi nga diyan tayo nagtatrabaho eh. Although yes, contractual tayo, doon tayo naka-base kumbaga sa agency. Pero siyempre, diyan tayo nagpe-perform ng ating trabaho sa company na yan. So siyempre, pag hindi ka nagustuhan, automatic, pagbibigay sila ng go signal sa agency, doon yung agency, automatic yan, susunod po yan, mga 5-9. No? Kung ano yung gusto ng client. Hindi pwede na hindi susunod yung agency sa kagustuhan ng client. So, malaking problema sa agency yon. Okay? So, yun yung pinaka-explanation doon mga 5-9. So, I think alam nung OIC kaso nga lang hindi niya lang siguro ma-explain ng maayos doon sa mga tao niya. So, syempre, ang magiging dating sa mga tao niya is yun na yun, kung ano yung sinabi niya. Which is mali, no? Or kumbaga may pagkukulang. So, hopefully mga 5-9, no? Doon sa mga baguhan. So, syempre dapat i-analyze nyo rin. Siyempre tayo nga ay contractual lamang, isa tayong agency. So may kontrata tayo between client and of course sa agency. Din tayong tauhan ng agency, papadala tayo sa client. So pag hindi tayo nagustuhan, wala tayong magagawa kung ipupull out tayo. So yun yung role natin as a security personnel. No? Kaya nga dapat tayo ay magiging flexible. Okay? Kahit saan tayo assign, basta't may trabaho, hanggat kaya, go tayo. So yun tayo mga 5-9, no? So yun mga 5-9, sana kahit pa paano ay na-explain ko sa inyo para kahit pa paano ay meron naman kayong idea lalo na doon mga 5-9 sa mga baguhan natin ng mga security guard na siyempre medyo hindi rin nila kabisado yung protocol pagdating po sa ganyan. Okay? So yun lang mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.